In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit, Amen. redefining our relationship with God. God would always have a relationship, and it will be defined how we practice our relationship with Him. Dito po sa Ebanghelyo, parang pinapalitan ni Jesus ang ating pagtingin sa ating relasyon sa Diyos. Sabi niya, the Sabbath was made for man. That man was not made for Sabbath. Ang mahalaga sa Diyos, ang tao. Hindi yung Sabbath mismo. Parang pinapakita niya, gutom ang kanyang mga disipulo, kailangan nilang kumain. Noon kasi kahit na konting, halimbawa, mayroon kang halaman, may gulay ka, o kaya mayroon kang mangga, bayabas, and nagpitas ka, ang tawag doon, work. Kaya lang sabi, thou shalt not work on Sabbath day. Nag-work ka. No? Yung literal na pagtingin. Pero kung naintindihan natin kung paano ni Jesus pinapakilala ang Diyos, God is not concerned with the details, but it was about the more bigger concern for humanity. Even in John 21, you see God being portrayed as a shepherd. And even Jesus asking Peter in John 21, feed my sheep. Pakanan mo rin tupa ko. Huwag mo silang pabayang magutom. And from that perspective, you see what is important to God. Importante sa Kanya, hindi magutom ang Kanyang mga kawan. Remember when He fed the 5,000, hindi pinapabayaan ng Diyos na magutom ang lahat ng lalapit sa Kanya. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Kaya nga following Jesus is an experience of bounty. Hindi lang siya malayo sa atin. Di ba may song noon, God is watching us from a distance. God is watching us from a distance. Hindi yun eh. Para pinapakita ni Jesus dito, malapitan ang relasyon ng Diyos sa atin. That is why in the gospel, hindi mahalaga yung detalye na kumuha sila ng mailang grains to eat because they are hungry. He wanted them to be fed. He was not a threatening God, but He was a God who protects us. Ang Panginoon natin, hindi naman tayo sinasaktan. Siya nga ang nagpoprotekta sa atin. A God who feed more than a God we feed. Ang Diyos ang nagpapakain sa atin. Hindi tayo nagpapakain sa Diyos. Di ba marami sa ating mga ritual services, we offer fruits, we offer palay, we offer our vegetables. That's part of our offering. Pero sa totoo, ang tunay na mahalaga sa Diyos, ang kanyang sariling anak, ang katawan at dugo ng kanyang anak, ay kanyang binibigay para tayo may makanin at mainom. This is the invitation of our gospel today. We define and we redefine our relationship with our God. Para sinasabi ni Jesus, hindi naman ang Sabat ang mahalaga, ang tao ang mahalaga, kaya may Sabat. Di ba po yung Sabat, yun yung panahon ng nagpapahinga? Thou shalt not work on Sabbath day. Question, sino ba talaga yung napapagod na kailangan magpahinga? Yung mga hari? Yung mga prinsesa? Yung mga prinsipe? Yung mga milyonaryo? Yung mga general? Hindi po. Those who need to rest are those who are working. Those who are slaves. Kaya pag sinabi niyang, thou shalt not work on Sabbath day, it is meant for those who are laborers, who are slaves. Tignan po ninyo, kung walang Sabbath day,
palagay ko mamamatay yung tao sa kakatrabaho kasi hindi sila makakapagpahinga. Kahit ngayon lamang sa panahon natin, kung walang Sabbath day, kung walang Sunday, ginawa ng Sunday ng Katoliko, Kristiyano, palagay ko yung mga negosyante, isasagad nila yung trabaho natin hanggang Linggo. Bahala na yung pamilya, bahala na yung pagpapahinga ninyo, o bahala na yung katawan ninyo kung kailangan magpahinga. Basta sinuswelduhan ko kayo. But God, that is not the point. Mahalaga yung tao. Kaya pag sinabi niyang ang Sabat, hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga ang tao. Pinapahalagaan ng Diyos. That's why when you look into the deeper perspective of Sabbath, more than the religious aspect of it, to keep our Sabbath holy, but when we do not work, ito'y talaga para sa mga nagpapahingang magtatrabaho. Minsan, nasa Clark po kami. Meron po kaming nakakwento habang nasa Clark kami. Parang nagmisa ako dun sa isang opisina doon o isang institution. Ngayon lang New Year. Eh nakipagkwento kami dun sa security guard. Nakwento ng security guard. Father, sabi niya, 38 hours na po akong hindi natutulog. Hindi lang 24 hours 38 hours nakapesto doon kasi di dumating yung kanyang kapalit. Eh kailangan hindi kailangan maiwan yung pwesto niya for security. Palagay nyo, concern kaya yung boss niya at saka yung may-ari ng sa katawan ng taong 38 hours nang hindi nagpapahinga. Kaya nga sabi, you must rest on Sabbath day. Ito para sa mga pagod. Ito sa mga hindi na halos nagpapahinga. And we need this Sabbath day to protect us. It redefines our relationship with our God. Not only because we want to be holy on Sabbath day, but because we want each person, lalo na yung mga napapagod sa pagtatrabaho, sana naman ay makapagpahinga para lalong maging malakas at humaba ang buhay nila. Ito ang ating mabuting balita. This is the invitation of God to us. It redefines our relationship with our God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.